Hello guys, good morning everybody, everyone. Siya nga pala, nandito ako ngayon sa part-time ko. Ang lilinisin ko ngayon ay kusina lang. Ngayon, ang linabhan ko kahapon na kumot, linagay ko sa lavanderia. Ngayon tuyo na siya, tinanggal ko na, itutupi ko siya. Tapos yung mga tuwalya naman na puti, ayun naman ang nakasala ngayon sa dryer. Tapos mamaya, tapos na ako sa sahig ng electric na walis. Mamaya ayusin ko naman ang mga lamisa kasi may nag-check-in naman kahapon. Ang nagpa-check-in na sa 2 kwarto ang may-ari kasi dumating na. Kasi sabi niya parang hindi ka may istorbo, ako na magpa-check-in para makatulog ka ng diretso. Ngayon, kusina lang ililinis ko. Tupiin ko muna ang mga kumot. Tapos mamaya maghanda ako ng lamisa. Tapos kung maghanda ng lamisa, magbasahan at alis na ako. Okay? Hello? Ito guys, ang trabaho ng buhay sa abroad. Kanina, hindi dumating ako dito alas 9:40. 9:40 ba? O parang 9:40 na ata yun. Bago mag-alas 10. Pagdating ko dito, nag-aalmusal yung sa isang lamisa, yung sa 2 person, ang 3 person tapos na. Ngayon, maya-maya pumasok na sa kwarto, naghanda, tapos ngayon umalis na sila lahat ng client sa 2 kwarto, umalis na, papunta na sila sa dagat. Ito. Kaya ngayon, mahal-mahal na ako sa paglilinis kasi tapos na sila almusal. Kaya kanina pagsara namin sa tindahan, umuwi muna ako kasi antok na antok talaga ako. Pero natulog ako sa tindahan na alas 2, antok na antok talaga ako, humiga ako natulog. Kaso nga lang, putol-putol ang tulog ko. Kasi pag may customer, maingay, ayun, maya-maya nabangon ako, nagigising ako. Pero antok na antok pa rin ako, patuloy pa rin ako natulog. Ang kasama ko nga naghugas ng mga trabaho ko na dapat hugasan. Pagising ko, tapos na maghugas, ay halika na. Hindi na niya ako ginising habang natutulog ako. Siya lang gumawa lahat, maglinis, maghugas ng hugasan. Kasi alam niya na antok na antok ako habang nakaupo ko kagabi. Antok na antok. Naintindihan niya ang sitwasyon ko. Kaya nakatulog agad ako pagdating sa bahay. Nag-alarm ako bago natulog, nag-alarm ako ng 9 o'clock. Ayun, pag ring ng alarm ko, bumangon agad ako. Naghanda din ako magbihis. Tapos, yung komersyalista ko, nung isang araw na nagpunta ako, yung komersyalista ko na taga-kwenta nagkita sa tindahan ko every year. Nung isang araw na may appointment ako sa kanya, dinala ko doon ang notebook na listahan ng mga kita ko sa araw-araw hanggang isang taon. Babalikan ko yung sa September 2. Sabi niya, nung isang araw, pwede ba ako patulong sa'yo? Kasi may B&B din yun. 8 room. Bawat room may banyo. Sabi niya, pwede ba ako magpatulong sa'yo maglinis sa B&B? Kami daw 2 tulong. Dito ko na nakita ang message niya na nandito na ako sa B&B. Sabi ko sa kanya, ba't hindi mo sinabi kanina? Almino, tinulungan mo na kita kasi ito nga, kusina lang naman. Tamad ng araw na yun, hapon ko pinasukan ito kasi natamad na ako. Ay, nandito na pala ako. Yun, diretso ako dito pagaling ko sa komersyalista. Ngayon, kagabi, may message naman siya na sabi niya, pwede mo ba akong tulungan maglinis ng B&B sa bukas 26 kag 27. Kanina, bago ako natulog, ng message ako sa kanya. Sabi ko, Francisca, pasensya ka na kasi sabi ko sa kanya, may trabaho din ako sa B&B. Hindi kasi niya alam na may trabaho ako sa B&B sa umaga. Dati kasi ako naglilinis sa kanya, tapos inayawan ko kasi nga, pagod na rin ako. Ngayon, wala siguro, ang layo pala doon. Wala siguro siya doong tagalinis na permanente. Inaano siya yata naglilinis. Inaano naman niya ako. Ayun, sabi ko kanina wag matulog. Pasensya ka na kasi sa umaga may trabaho din ako. Paggising ko, may reply siya. Sabi niya, okay, pwede ba kahit alauna? Sabi ko, okay. Tinawagan ko siya kanina.
Sabi ko, in reply ko siya, okay. Kung sa alauna, kay total dito, maaga ako makalabas. Tapos tinawagan ko pa rin siya. Sabi niya, hindi ngayon, bukas. Siguro kanina ginawa na niya. Tapos, o sige, sabi ko, pero Porsat, makikisama talaga ako dahil siya ang taga-kwinta. At saka kailangan ko ready to, sabi ko. Para makuha ko sa September to. Sabi niya, okay. At saka, ayun, tulungan ko siya. Dati ako doon din sa kanya napasok. Pero, kung magkano lang ibinigay niya, kaya iniwanan ko. Tapos ako din nagpapacheck-in. Minsan hating gabi o kaya alas 9, alas 8 ng gabi. Dali din ako magpa-check-in kasi dumating tapos second floor ang iya B&B. Dala-dala ko hanggang second floor ang service ko ng monopati, no, ang bigat. Kasi hindi pwedeng iiwan sa labas. Mamaya wala na yan. Nanakawin niya. Minsan, yung kakandado ko doon sa baba, sa ng hagdan, yung bakal doon. Pero delikado pa rin. Kaya pag nasa taas ako, dali-dala ko niyan. Maraming sa trabaho, hindi ko na rin kaya. Ito naman ay pang summer lang. Ito hindi ko, iniisipan ko pa ito iwanan next year, pero nahinayang ako kasi napakabait naman na may-ari. At saka, kung saan tiwala sila sa akin, kaya ang sarap yung normal ka lang magtrabaho, isi-isi lang. Yun ang kaganda dito, at bago lahat ang bahay, ang sahigan, hindi nakakatamad maglinis. Kasi madali linisin, kasi malinis lahat. Pag bago ang bahay, malinis lahat, madali linisin. Kaya, ito, okay. Kaya tinutupi ko muna mga binabang ko kahapon. Kung mabuti lang hindi na ipa-plancha dito. Kaya minsan gusot ang kumot. Wala nang puro plancha ito. Ang importante malinis. Kahit isang gabi gamit lang, naka-check-in ng isang gabi ang tao, labhan na naman. Ang importante malinis. Kahit hindi makinis, medyo gusot. At nalabhan ng mainit. At saka napatuyo sa dryer. Mainit din ang gusto yung dryer. Kaya kung sa ano talaga. Yun. Mamaya mag-ikot ako. May titingnan ako yung bahay na binibinta doon sa hilira namin. Tawagan ko yun kasi itanong ko kung magkano. Kasi mayroon akong kilalang Pilipino. Dumaan siya sa tindahan ng isang gabi. Pero kinabukasan pabalik na siya sa Germany. Ang girlfriend niya, taga-German. Siya, parang military yata siya, hindi ko maintindihan. Force daw siya, force. Sa US, sa Germany lang siya na-assign, pero ang sinasahod niya dollar. Sabi niya sa akin, every year nandito sila, magbabakasyon ng girlfriend niya. Sabi niya, mahirap ba dito bumili ng bahay? Sabi niya, gusto kong bumili dito ng bahay na para bakasyonan every year. Sabi ko, yun, maganda kapag may pera ka mo lang din, bili ka. Kaya hahanap ako sa sentro. Itong may-ari nito na amo ko sa B&B, nagtatrabaho din siya sa agency ng bahay, ng mga binibenta na bahay at paupahan. Pero kinausap ko kung mayroon sila ngayon. Wala daw silang pambinta ngayon ng bahay. Hahanap daw siya. Sabi ko, senyora, para kumita din ako, makakomisyon ako. Siyempre business, tutulong ako, kailangan yung kikita din ako. Tapos yun, mayroon doon bahay sa street namin ng mga binibenta. Tatawagan ko ngayon, tapos tipinin ko sa loob. Kuhaan ko video. Tapos isend ko sa Pilipino sa WhatsApp niya. Kinuha niya number WhatsApp ko, tapos binigay din niya number niya na WhatsApp. Tapos sabi niya, paano kapag ang document niya? Sabi ko, wala problema. May kilala ko na abogado dito. Tatanong natin. O kaya ang senyora ko.
tatanong ko, o siyempre nagbibenta silang bahay sa opisina nila, sa agency nila, pa may mga kilala yan sila na nag-ano ng document. Pwede akong patulong. Kung sila naman ang nakapaghanap ng pagbenta na ano, pwede din naman sila ang mag-prepare ng dokumento niyan ng ang agency. Pero maganda pa rin ang may abogado na para pakita kung tama yung gawa ng ano, kasulatan, ganyan. Sana makakita ako ng bahay na mabili ng Pilipino. At makakomission man din kahit magkano, diba? Kung saan basta legal lang ng pag-ano. Huwag lang tayo mag-ano ng gusto sa kapwa natin. Kung kikita lang, siyempre hanapan ko siya. Ano? Naghanap ako ng agency na maano, nagbibenta. Yun. Huwag lang masyado naman ano natin ang kabaybayan natin. Hindi din maganda. Tinanong ko siya kung magkano ang budget niya sa pagbili niya ng bahay, yung Pilipino. Sabi niya hanggang 250 to 160,000 sa euro. Sabi ko, magkano ang budget mo sa euro pangbili ng bahay? Sabi niya, 250,000 euro o 260,000. Okay, sabi ko. Diba? Kasi para pag may nakita, yung maabot na sa budget lang din niya. Malay mo, yun lang din ang makakaya niya. Enforced daw siya ang trabaho niya. Kaso lang sa Germany siya nagtatrabaho. Hindi siya na-assign. Pero US dollar daw ang sahod niya. Ayan. Natapos ka ako magtupi. Ayusin ko na yung lamisa. Yan ang buhay sa abroad. Kahit puyat ka, kung gusto mo pa rin kumita ng more, mag-part-time ka pa rin. Sabi may isa akong may kakilala ako, sabi sa akin, bakit nagpa-part-time ka pa na may tindahan ka na nga, business ka na, may business? Oo, may business. Siyempre, ang business na malalo na ang pagkain, hindi din masisiro, may benta talaga. Pero, siyempre, maraming babayaran. Ang pahala ko ng pwesto, tindahan, nagbabayad ng tubig ilaw. O, yun lang. Yun nga lang kagandahan. Wala akong sinasahuran. Yung kasama ko, yung business ko, hati kami sa kita niyan. Kasi sa amin, yan, dalawa. Pero pangalan ko yan. Ako ang may-ari. Siya nakakontrata lang sa akin, parang trabahador ko lang siya. Dahil nung nag-renew siya ng papel niya, expire ang papel niya. Nung nabigyan ko siyang kontrato, naka-renew siya. Nabigyan siyang 3 taon na dokumento niya. Ayun. Awa naman ng Diyos, okay naman. Kaso lang, siyempre, may ano ka na, maka-ano-ano ka. Kahit may, kita na, mag-part-time ka pa rin. Gusto ko sana na iwanan ito next year, pero titingnan ko rin kasi sayang. Kung sayang din. Sabi pa nga ng isang Pilipino sa akin, nakakilala kong Pilipinang matanda. Sabi niya, sabi ko, kahapon kasi nakausap ko. Sabi, para ako nalulungkot ate. Kasi sabi ko, kahit linggo nagtatrabaho ako, kahit holiday nagtatrabaho ako, dito ako sa trabaho. Wala akong pahinga, bahay, trabaho. Wala man lang kasiyahan ang buhay ko na makapag-enjoy, magpunta doon, paano-ano din. Minsan, sabi niya, huwag mong isipin yan. Sabi niya, dami niya yung kababayan natin na ang mga trabaho 3 oras, 4 na oras, kulang pa ang kinikita. Sabi niya, ang importante ngayon, kumikita ka. Tapos sabi, yung iba dyan, 3 oras lang, 4 na oras lang trabaho, nandyan sa piazza. Sa piazza, nagsusugal, mga nagtutong-it pa. Yan ang mga buhay nila. Sabi niya, ang swerte mo kasi kahit may business ka na, may part-time ka pa, maganda pang part-time mo, nakaswerte ka pa na may part-time ka. Sabi niya, kung sa bagay, naisip ko din, sayang nga naman.
Diba? Okay. Tama si ate. Kaso nga lang, siyempre, ay, ano din, inaano ko din, nga naman yung ano ko. Oo nga naman, sa bagay ganun nga. Nakakahinayang din, lalo pa na maganda itong trabaho. Hindi maalam amo sa akin, hindi nakikialam na, ay ganito, ganyan, bakit ganyan, ganito, ganyan. Hindi, kasi alam naman nila na malinis ang gawa ko. Kaya nga, 2 weeks din siya ang may-ari, wala dito. Kahapon bumalik na. Ayun, pumasok na sa trabaho, tatatawag lang. Sabi niya, Fe, pagkatapos mo dyan, ulit ka agad para makapahinga ka. Pero hindi na siguro din ako na naman makatulog ng maaga dahil naka-intip na ako. Tapos kagabi din nakatulog din ako. Kaya yung commercialista ko, akala ko ngayon magpapatulong, tulungan ko din sana makatapos ko dito mga launa raw. Pero sabi niya bukas na lang daw. Sabi ko, sige sa hapon kasi. Pero kung bukas naman ay kusina lang din kasi puro ang isang kwarto, naka-stay ng 3 days parehas. Kaya kusina pa rin bukas ang lilinisin ko. Sasabihin ko sa kanya na mag-start kami na alauna. Kasi dito ang linis ko after breakfast ng client. O pag kusina lang, 1, 2, 3 ko yan. Importante, malinis ang kusina. Good. Diba? Dahil sa nakikisama din ako sa commercialista ko kasi siya na nagkwintada ng kita ko sa every year sa tindahan ko. Commercialista ko siya. Tapos hindi na siya nagtatrabaho, pinipili lang na lang niya ang kinikwentahan niya. por estranyera. Sabi niya, pili na lang kung sa ano ang tao na inaanahan ko. Yun. Siyempre, makakahanap din naman ako ng mga commercialista. Kaso lang, iba ang mamahalan. Every month ng commercialista ng iba na tinatanong ko, may 80, may 70, every month. Diyos ko, ang taas, di ba? Magkano 1 year din yan. Kaya, kung saan tayo makakamilos, doon tayo. Di ba? Pagdating ko, nagtatagal muna ako kasi para matagal ang antok ko. Kasi parang antok-antok pa ako. Ayan. Okay. Tapos mamaya, lagyan ko yan ng tinapay. Lagyan ko ng tinapay nila. Ito naman ay sayang, binuksan nila ang teste, hindi naman naubos. Kailangan mabalot. Pwede pa yan nila bukas makain. So ano ba yan? Tapos ay tinapon ako na isang ganito, yung nag-sit up hapon. Isang ganito, hindi man na kinain, binuksan na. Sayang naman. Tinapon ko na kasi bukas na eh. Siyempre hindi mo naman pwede ilagay yun sa client. Pero ganito, binuksan na nila, nabawasan konti. Babalutan ko siya ng tissue para bukas pwede nila makain o kaya mamaya pagdating nila pwede nila i-snack. Diba? Diyos ko, pera gaba, ang dami nagugutom na tao. Tapos magtapon ng... Isa nga dito, nagtatapon ako ng mga ganyan, isang malaking teste. Kunti lang bawas. Tinatapon ko na kasi kung nag-pick up na sila. Diba? Minsan naisip ko, bakit nga ba tinapon ko? Naisip ko, may pagdadaan ko dyan sa kalsada, may babae dyan na nagpapalimos siya, nasa kalsada. May aso siya. Minsan lumampas na ako, sabi ko, kawawa naman ito, ano kaya ako nakakakain kasi hindi naman lahat ng tao nabigay. Binalikan ko kaya siya, binigyan ko siya ng 4 euro. Sabi ko, bili ka kahit tinapay o makapagkapibar ka.
Pasalamat sa nagasaya ko, tuwa siya. Ngayon naisip ko, bakit ko itinapon? Minsan nga, sabi ko, dapat pala binigay ko na lang doon. Minsan nga alam mo, bang naisip ko nung nabigyan kong 4 euro, hindi ko alam kung nakakain na yun o kung walang magbigay din, walang pambiling pagkain, walang makain, maghapon. Parang salamat pa rin tayo na. Kaya dapat hindi magsayang ng pagkain. Dapat hindi sayangin na masira. Ako nabigay talaga ako sa mga tao nandyan, na mga nasa ano. Minsan din sa grocery, pag nag-grocery ako, may mga Afrikano doon sa harap ng buo sa grocery. Kuwarin, bibinta sila ng tissue, medyas. Hindi man ako nabili. Minsan, binibigyan mo 2 euro, 3 euro. Kasi sa isip ko, okay na lang yun na nangingi silang ganyan. Huwag lang mangnakaw, di ba? Huwag mo lang mang-hold up. Yun. At least maidagdag na rin nila yun. Pwede sila magkabigatas sa bar. O kaya kahit tinapay lang bilhin doon sa 2 euro, may mabibili na, di ba? O kaya sa grocery, pumasok siya, bumili na isang ganito. Makabili siya ng autistic na isang balot. 1 euro lang yan, 99 cents. Diba? Ito dito ko naman ilagay. Okay na yun, tapos na. Kompleto na. Okay na yun. Dati dami kong linalagay namin ng ganyan. Ngayon, inko-control na lang namin kasi ang iba naman, minsan puno yan. Tama yan, pang tig-isa-isa sila sa ano. Yan. Yan, pang 2 person. 3 days yan sila naka-check-in dito. Kaya, ito naman ang ayusin ko. Lalagyan ko ng minsan kasi pagkatapos ko mag-ayos ng lamisa, magbabasahan na lang ako. Tapos, kapag basahan ko, upo muna ako bago ako ayos. Tayin ko naman po yung sahig. Ito, nagamit na ito. Kasi, sapno. Minsan kasi, kailangan i-check mo din. Minsan naman kasi hindi nila ginagamit. Minsan ang iba na inom lang ng juice at kape na yung maliit. Ganyan. Minsan naman, bakit kaya ito may minsan naman, kaya kailangan, ibinabalik nila sa kailangan mo talaga i-check kung malinis o hindi. Kailangan pag malinis, pwede mo pa rin i-prepare dito. Hindi nila ginamit. Diba? Basta important hindi ginamit. Check natin ang baso. Hindi naman nagamit sa hawak-hawak lang nila. Kaya kailangan palitan na hindi nila nagagamit. Yung siguro basta ang kamay na bakat-bakat. Kaya kailangan palitan. Okay. Kaya ilalagay ko kay kulang ang baso. Dito kung maliit. Isang grain. Kaya, okay na. Lalagyan ko na lang din ng tinapay. Yun. Okay. Maglalagay na lang ako ng kape at tinapay. Tinapay din. Ayan, lagyan ko ng kape. Ito yung tinapay na lagayan ng tinapay. Ayan. Kailangan, ubusin ko muna ilagay ito ng isang box na binuksan ko na para tatlo dito. Para peraya sila. Tapos isang ganito.
lalagdagan mo ng isang ganito kasi tatlo sila. Pero wala na. Wala na parang maliit. Ganito na lang malaki ang ilalagay ko. Kasi 2 days naman sila o 3 days. Tapos yung malaki na natis ilalagay ko. Alisin ko itong maliit. Kasi tatlo naman sila eh. Tama na yan. Isang tiste, 3 brioche. Kasi dati, tatlong klase, tatlo. Katulad nito, 3 persona. 3 klase, tatlo. So, ano ba kasi binabawa sa dagat? Ay, dito lang naman yan pag-almusal. Hindi na obligasyon ng may-ari na para anuhan ka sa dagat. Bakit ang dumi ng baso? Sa kamay dito. Siguro, ayun. Mabuti ng pansin ko. Siguro ba yan? Kasi nung nakaraan, minsan ang mga nag-uus yung mga nagagamit nila, yung mga taga-press sa mga dalaga. Ayan o. Saan ito yung sa labas kubilya rin na kanila. Tapos ngayon, may bakat sa kamay lang. Hindi naman talagang sa inuman. Siguro basa ang kamay nila ng tinanggalan. Kaya may mga bakat. Malinis naman o. Yung ano lang sa may katawan, pag hawak-hawak siguro nila, baka marumi ang kamay. Ayan. Marumi yung kamay. Okay? Okay na. Ito guys, ngayon. Tapos ko itong tahon. Ngayon, ito naman, lagyan natin ng kape. Yung lagayan ng kape. Kasi halos ubos siya, 2 piraso na lang. Lagyan natin ng kape. Ako pagdating ko, nagkape muna agad ako. Yung ginseng ang kape ko. Yung ginseng masarap kasi. Ito sobrang pait. Kailangan lalagyan ng gatas. Napakapait niya. Sobrang tapang nito. Meron din ako sa tindahan ng ganito dati. Machine ng kape. Yun ay libre yung machine. Tapos doon ka mag-order ng kape. Pero nagbayad ako ng 140 euro para kasama yung lahat ng kape, baso, ano, 3 klaseng may tea na tube, tapos may maraming klaseng kape, may ginseng, may ang gusto ko, every week mag-order ka. Hindi naman kape bar, hindi naman naamoy kagad malak, naubos ang kape sa paninda. Pero yung free yung machine. Ngayon, sinahuli ko ang machine. Kasi sabi ko, ang dami ko bang kape, paano naman ako mag-order ka ba na ang dami ko na stock na kape. Ang ginawa ko, nakapag-order pa ako ng 2 beses na kape sa kanya. Pero marami pa rin akong kape. Ngayon, sinauli ko na ang machine. Ang ginawa ko, sinauli ko na. Bibili na lang akong sariling machine. Kasi marami pa akong kape doon na tube. Okay na, tapos na ito. O, diba? Yun. Ito, ilagay ko pa rin dito. Yan, linagyan ko pa rin ng isang teste na maliit yun. Okay, tapos na ako. Mag-ayos ng lamisa. Kaya ngayon, pagbabasahan na lang ako. Ngayon, magkakape ulit ako, guys. Magkape ulit ako kasi nagkape ako pagdating ko, yung maliit lang, magkape ulit ako kasi para kakain ako ng brioche.
Try na make-up ng braids, guys. Kasi para maano yung sikmura ko. Ay! Ayan na. Kapit tayo. Oh, siya nga pala kung sino iyo pay prinot aposto na ko elo naltro tabla aposto tab ready na yung angki pati yung isus ready na yung misa na isa na pangtatluhan yung pangdalawan ready na rin magbabasahan na lang ako na site tapos pagbasahan ko habang nagpapatuyo upo-upo muna. Ngayon, magkape muna ako bago magbasahan. Natupi ko na yung mga kumot. Ayan, o. Yan. Tupit ko na siya. Ilalagay ko na lang sa cabinet. Ciao tutti. Che qualcuno ha bisogno di venire in vacanza in Cagliari. Vuoi una camera? Manda messaggio con me. Garanzia. Bellissima casa, pulito, c'è un gratis per colazione. Non è tutti B&B qui, ce l'hai gratis colazione. Qui c'è. Fortunata c'è gratis brioche, pani, succo di frutta, yogurt, acqua, c'è tutto. Vuoi una settimana rimanere qui, si può cucinare. Come un altro cliente, una camera, ci ieri, 3 persone, una settimana qui. Quante volte loro io l'ho vista poi cucina e sta facendo cucinare la sera, almeno un risparmio, tutti i ragazzi. Vuoi venire in vacanza, voglio una camera o quanti 2 camere, tutti amici, manda messaggio con me. Meglio garanzia con me, bella, vero? Tutto bella camera, pulito bene, io sto facendo pulire tutto. E poi manda messaggio con me. Quando direttamente per fare prenotazioni qui in Padrona, un po' meno, però per fare booking, prenotazioni costa di più, 100 più. Invece qui in Padrona un po' meno. Bellissimo posto, qui è il centro. Quando esco qui a casa, proprio ce l'hai avanti piazza piccola, tanti ce l'hai ristoranti lì, sotto ce l'hai bar, ce l'hai pizzeria. La sera sempre pieno gente della bella. Qui quando esco ce l'hai piazza Grande, piazza Garibaldi. E poi diretto tutti per fare. Quello è il centro, bellissimo posto. Fammi sapere, manda messaggio con me. Va bene? Ok, grazie a tutti. Io spenti ora perché è troppo lungo la mia video. Io download quello in mia channel YouTube. Ok, grazie mille. Io poi fare il caffè e poi mangia brioche. Qui è bravissima padrona, famiglia. Sempre anche io sto lavorando qui, non c'è padrona, io penso questo come mia casa. Io lavoro bene, pulisci bene. Io prima di andare via, io apposto tutto. Così, anche solo quante ore io scrivo, anche io più orario qui, però io scrivo quando c'è camera o una cucina, solo scrivo 2 ore quando c'è camera, 1 ora di cucina. 3 ore io scrivo. Così, benissimo, perché bravo famiglia, c'è fiducia con me. Allora io contenta, però io anche non c'è padrona, io sto lavorando bene, pulisci bene, io penso come mia, non pensi solo io lavorato. Ok, ciao a tutti, grazie mille, buona giornata a tutti. Maraming salamat sa inyong lahat na mga nag-subscribe sa aking YouTube channel at yung please, yung hindi pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, please paki-subscribe at paki-share na rin at click the bell, all the video at sana pag pinapanood niyo ang video ko, tuloy-tuloy tapusin niyo please. Paki-share na rin para maraming makakita na
ng aking YouTube channel. Pakisabi na rin sa mga kaibigan nyo na i-subscribe ako kasi ang wish ko na bilang araw makatulong sa ating mga kababayan na nangailangan ng tulong. Pero talagang mag-vlog ako pag uwi sa Pilipinas na yung makakatulong sa mga nangangailangan ng tulong na hanggat makakaya ko lang maitulong, hanggat maliit. Wala pa naman akong sahod sa YouTube, hindi pa ako pero bibitaw ako ng sarili kong pera para pang tulong. Maraming salamat. Bye-bye. See you again next time.